Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive na tigapakinig. It's me again, Wei Meng. But take note, kahit po feel Chinese ako, hindi po ako spy. But anyway, ito po ay ikalawang kwento ko na. Ito ay tungkol naman sa tinitirhan namin dito sa Manila. At hindi ko na po imi-mention ang lugar, baka kasi meron din pong nakikinig sa inyo na kapitbahay namin at matakot pa sila. Pero kami, halos 3 dekada na pong nakatira dito. Ang sabi ng mga matatanda o yung mga naunang tumira dito sa lugar, bago pa sila magtayo ng mga gusali rito, sinasabing dating talahiban, naging kuta din daw ng mga sundalo noong panahon ng giyera at syempre ang walang katapusan na tapunan daw ng mga sinasalvage. Kaya alam nyo na kung bakit may kwentong kababalaghan dito. Itong bahay namin ay 2-story. Magkatabi ang apartment na natirahan namin pero magkaiba po ng gate. Bukod pa doon, kahit 2 palapag ang bahay, parang lumalabas na 4-door apartment po siya, which is sa unang kwento ko kung inyong matatandaan, sa isang 2nd floor kami nakatira. Tapos sa kabila naman ay yung may-ari ng apartment. So ito na nga po. Dahil karaniwan noong 90s, kahit gabi na, nasa kalsada pa kami ng mga kaibigan ko, pero tapat lamang iyon ng bahay para makita at madinig ko rin kung sakaling hinahanap na ako ni nanay. Masaya kaming naglalaro ng mga kaibigan ko nang sa hindi ko po talaga maipaliwanag, napatingin ako sa gawin ng bintana namin. As in very specific, doon sa isang bintana talaga ako tumingin. Walang kakaiba, maliban sa may anino po ng bata sa mismong aircon. Parang casual lamang po yun sa akin kasi nga busy ako sa pakikipaglaro. Kaso nung parang unti-unti nang nagsisink in sa utak ko, bigla akong napatigil kasi paanong magkakaroon nga ng anino ng bata doon dahil sabi ko nga, nakatira kami sa 2nd floor at wala pong pwedeng patungan o akyatan kung sakaling may tatayo doon para magkaroon ng anino. Siyempre dahil bata pa ako noon, punong-puno ng question ang utak ko. So tingin ako sa katapat namin pero imposible dahil bukod sa isang street yung pagitan namin nung katapat na bahay, mataas din yung bakod nila at wala din naman sigurong magtatangka na bata na tutungtong doon. Tinawag ko yung kalaro ko at tinuro ko yung nakikita kong anino ng bata. Pero nagtataka sila dahil wala naman daw silang nakikita. Pero naroroon pa rin talaga. Kitang-kita ko siya. Steady lamang po doon tapos bigla kong naalala yung kwento ng may-ari ng bahay namin sa mama ko nang minsang nagchichikahan sila. Ayon sa kwentong nadinig ko, may isang gabi daw na umuwi siya ng bahay at since lahat sila ay working at bihira ang tao sa bahay nila, ay dumating daw siya isang gabi na may namataang yapak ng baby sa kama nila. Siyempre nagtaka sila dahil kitang-kita sa kama yung steps o yung marka ng maliliit na paa. Paano namang magkakaroon daw ng ganoong marka wala naman silang baby sa bahay. Magpasa hanggang ngayon nga po Sir Red, misteryo sa amin ang naganap. Pero dahil hindi naman nananakit ang mga ito, hinahayaan na lamang namin sila. Hinahayaan in a sense na parang kunwari
Nabubuhay na lamang sila o nag-e-exist ng katulad namin kahit alam naming kasama namin sila sa loob ng bahay. Sa idea pa lang na ganito, syempre nakakatakot pa rin. Lalo kapag ikaw ang mag-isa na sa bahay. Yung feeling na mag-isa ka pero may kasama kang hindi nakikita. Kinakausap na lang namin sila at kami pa nga mismo si Red ang nakikisama. Total 30 years naman na namin silang kasama doon. Pero hindi lang maganda ang pakitungo nila sa mga katulad namin na alam ang existence nila. Yun bang aapak ka sa mismong bahay mo tapos biglang bibigat ang pakiramdam mo? Kaya kung tutuusin talaga si Red, ayaw ko sanang i-broadcast yung mismong bahay namin kasi kung sakali umalis kami, baka wala nang uupa. Good evening sa lahat ng mga katulad ko na regular and sometimes silent listener. Ako po ulit si JP. Ang aking panibagong ibabahagi ay dalawa sa mga hindi ko rin po malilimutan na mga tunay na karanasan dito po sa aking work. Ang nature ng trabaho po namin ay yung gumagawa o nagsiservice kapag may mga sirang aircon. Bali po naganap ito sa bahay ng isang customer namin sa Tondo. Bali split type yung ipapalinis niya at yung kawork din namin ang nagkabit nun. So bali ang gagawin lamang kasi ay ikiklaim lamang nila yung free cleaning at normal lamang po lahat iyon sa mga proseso o sa mga kinabitan namin. Ang problema nga lang, Sir Red, ay ang outdoor unit ng aircon nila. Nasa bubong ito, which is kailangan mo pang tumawid sa kwarto ng kamag-anak nila at aakyatin mo pa sa second floor. Itinuro sa akin ng naging customer naming iyon kung saan ako pwedeng dumaan. Siyempre dala-dala ko na yung isang timba ng tubig at umakyat na ako sa second floor. Pero bago iyon, Sir Red, ay napansin kong ang daming gamit sa first floor. Hindi ko na rin naman masyadong pinansin pero napa-stop talaga ako. Dumiretso na rin ako at inakyat ang second floor. At doon mas lalo akong nagtaka sa kung bakit parang inabandona ang isang kwarto doon. Nakapagbibigay ito ng creepy vibe, lalong-lalo na nung natingnan ko pa yung salamin na nasa gitna ng kwarto. As in, just imagine ha, lahat halos ng mga gamit sa kwartong iyon ay nasimot. Puwera sa salamin na ito. Iyon lamang ang bukod tangi na naiwan sa kwartong yun. Para magkaroon kayo ng konting idea sa itsura ng kwarto, puro kahoy yung dingding pati yung sahig. Ang disenyo po niya overall kasi ay parang makalumang bahay or ancestral kumbaga. Ramdam ko, Sir Red, na may rason kung bakit parang inabandona ng mga kamag-anak nila yung second floor at lalong-lalo na yung kwarto na yun. Makaraan ng ilang saglit, naisip ko na kailangan ko nang gawin ang trabaho ko kaya dumiretso na ako sa bintana ng kwarto kung saan itinuro ito na access papunta sa outdoor. Hanggang sa malinis ko na nga ito. Umakyat yung customer namin kung saan din ako umakyat at sabi niya, bakit daw hindi ko siya hinintay para maasistihan niya ako. Pero ang sabi ko, ay, ma'am, tapos na. So bumaba na rin kami pagkatapos. Habang gumagawa ako ng accomplishment report, lumapit sa akin yung customer naming iyon. At may inamin siya sa akin. Kaya pala sinabi niya kanina na kung bakit kailangan ko daw siyang hintayin ay dahil may nagpaparamdam at nagpapakita sa second floor na iyon. Which is, ayon sa kanya,
lolo daw nila at doon mismo sa kwartong iyon namatay noon. After po ng death ng lolo nila, bigla nang may nagpaparamdam at nagpapakita sa kwartong iyon. Ang mga gamit daw ay nawawala at bumabalik, kaya daw inabandona na yung second floor na iyon. Hindi na rin nakayanan ng ilang kamag-anak nila dahil hindi din nila maipaliwanag sa kanilang mga sarili. Matapos ko ang madinig ito, Sir Red, ay kinilabutan ako. Kumbaga nakumpirma yung nararamdaman kong iyon. Mas lalo ko pang nakumpirma ang kababalaghan na ito nang magkwento sa akin yung katrabaho ko na nagkabit nung aircon na iyon sa bahay nila. Ang sabi niya, habang kinakabit daw nila yung aircon noon ay para daw pong may nakatitig sa kanila mula sa loob ng kwarto. Yung customer na kausap ko ay sinabihan din sila na meron daw nagpapakita at nagpaparamdam sa kwartong iyon. Mabuti na nga lang daw, Sir Red, ay hindi ko talaga masyadong itinuon ang atensyon ko doon sa kwarto at sa halip ay finokus ko lahat-lahat sa paglilinis ng kanilang aircon. Swerte ko nga daw at hindi nagparamdam sa akin yung lolo ng customer naming iyon sa Tondo. Ito naman pong susunod na maikling shared story kong ito ay naganap habang nagchi-check kami ng ref sa Sampaloc. Tumawag yung customer namin para magpa-check ng ref nila at dahil wala din po kaming iseserbisyuhan ng araw na iyon, agad kaming nagtungo sa bahay nila. Wala pong problema, hindi katulad nung una kong nadama doon sa unang kwento ko, sapagkat yung disenyo ng bahay nila, bagamat makaluma, maaliwalas. Mapapansin mo naman talagang naaalagaan ito ng husto, kahit masasabi mo na parang kasing tanda na ng bahay ni Jose Rizal sa Calamba. Wala po talaga yung customer sa bahay nila nun. Kasambahay po niya ang nag-asiste sa amin. Normal naman daw yung flow nung chine-check po namin yung ref nila at inoobserbahan namin ito. Habang kami nga po ay under observation dito sa kanilang gamit, nagtanong kami sa kasambahay kung ilang taon na ba yung bahay. Ang sagot ng kasambahay sa amin, hindi niya alam kung ilang taon na. Pero nagkwento siya ng experiences niya sa bahay. Sa kanyang kwento, kapag wala daw siya at nasa kabilang bahay ng amo niya, may nakikita daw ang mga kapitbahay na babaeng nakaputi. Nakadungaw daw ito sa balkonahe ng mismong bahay. Kinilabutan kami ng kasama ko sa kwentong iyon ng kasambahay at tinanong naman namin siya kung nakikita din ba niya yung same na figure. Ang sagot niya ay hindi pa daw, pero kada maglilinis siya ng sahig ay napapansin daw po niya na merong footprints sa sahig. Nagtataka siya kung bakit palaging may ganun, gayong siya lamang po ang tao na naiiwan sa bahay. Habang gumagawa ng report ang kasama ko, nilibot ko saglit yung bahay. Hindi ko alam kung ano talaga ang pinakapakay ko, pero bukod kasi sa katatakutan, Sir Red, sa nangingilabot ko na rin pong mga braso dahil naiisip ko yung kwento ng mga kapitbahay na isinare sa amin nung kasambahay na iyon, ay na-curious talaga ako. Namamangha at the same time dahil talagang well-maintained yung bahay na yon. Hanggang sa napalingon ako sa isang gawin ng hagdan na siyang nakapagbigay po sa akin ng creepy vibe. Kung bakit ako napalingon bigla, dahil may kumakaluskos sa baba nito. Hindi naman ito galing sa kung saan man, basta't alam ko sa baba ng hagdan ito nagmumula.
Nang madinig ko ito ay agad bumalik ako sa kasama ko. Hindi ko na rin po pinahalata na natatakot ako sa narinig ko mula doon. So after ng check-up ay bumaba na din kami at nagpasalamat sa kasambahay dahil inasistihan kami. Hindi ko na din po talaga ikwento pa yung narinig ko sa ilalim ng hagdan. Sa isip ko kasi Sir Red, baka mas lalong matakot po yung kasambahay nila, gayong siya na naman ang maiiwang mag-isa dun. Dito ko na po muna tatapusin ang short story entry ko at abangan niyo po sana ang iba ko pang karanasan kapag ako ay nagkaroon ng oras na muli pong makapagsulat. Since nagkaroon po muli ako ng free time para makapagbahagi ng kwento, akin pong susulitin na ang isesend ko sa inyong ito. Matagal nyo na po akong subscriber dito Sir Red at tawagin nyo na lamang po akong Eve. Gaya ng sabi ko po sa inyo sa aking unang entry, 7 years old pa lamang ako. Nakakakita at nakaka-experience na ako ng mga hindi pangkaraniwang bagay at dahil nga bata pa lamang ako nung magsimulang makaranas ng ganito, tinabaga nasanay na lamang ang aking senses pagdating sa mga multo o elementals. Ang ibabahagi ko po ay nangyari before ako umalis ng Pilipinas noong 2019. Nalaman ko sa mga kabarkada ko na yung isang friend namin before na naging co-worker din namin sa isang malaking telecom company ay naisugod sa ospital at seryoso daw ang lagay. Itago na lamang po natin siya sa pangalan na Jong. Since biglaan at talagang hindi preparado ang pamilya sa nangyari, humihingi sila ng financial aid, lalong-lalo na yung wife niya kasi medyo lumalaki na rin yung bills nila sa ospital. Dahil nakakaluwag-luwag din ako ng kaunti nung time na iyon, hiningi ko sa barkada ko yung account number ng wife niya para nang sa ganun ay makapag-transfer ng kahit kaunting amount. Friend ko din naman kasi si Jong. After kong mag-resign sa call center company na iyon, wala na po kaming naging contact talaga. Hindi ko din kilala personally yung wife niya. Kaya mas pinili ko na lang na i-course sa pamamagitan ng friend ko yung paghingi ng details ng bank account nila. So after kong na-transfer yung amount, nag-send ng thank you message yung wife ni Jong sa pamamagitan ng messenger at sabi ko, ipagdadasal ko na gumaling kaagad si Jong. After ilang days ay wala naman na po kaming naging update regarding sa kanya. Kaya inisip ko baka naging stable na siya at wala nang problema regarding sa health niya. Hindi na rin ako nagtanong o nag-message sa wife niya sa pamamagitan ng Facebook account ni Jong. Hindi na rin ako nagtanong sa mga friends namin for any update. A week and a half siguro after pong ma-ospital ni Jong. Nasa mall ako kasama yung best friend ko dahil naroroon yung clinic ng doktor ko at saktong magpapa-check up ako nung araw na yun. Kalalabas lang namin sa clinic at patawid mula Building B patungo ng Building A nang makasalubong namin si Jong. Nagulat ako kasi alam kong seryoso yung naging lagay niya. Naging medyo confused din ako at the same time nung una nang makita siyang naglalakad sa mall na mukhang wala naman nang iniinda. Pero nang pinagmasdan ko siyang maigi, dito ko po napuna na may kakaiba sa kanyang kilos. Halata kasi sa mga mata niya na hindi niya alam kung bakit siya naroroon sa mall. Alam niyo yung parang mahahalata at mararamdaman mo at the same time na nalilito siya or nagpapanik.
Nang malapit na nga po siya sa amin, tiningnan niya ako sabay tango ng ulo. Yun bang movement na parang ina-acknowledge niya yung presence ko, kaya tumango na rin po ako sa kanya kahit nalilito din ako. Kakausapin ko sana siya, kaso nilagpasan na niya ako at nang lumingon ako para sundan siya ng tingin, bigla po siyang naglaho. Yung pagtataka ko po kaninang nararamdaman ay napalitan ng takot. Tumigil ako sa paglalakad at ipinagtaka ito ng best friend ko. Tinanong niya ako kung bakit daw ako tumigil at tinanong ko naman siya kung may napansin siyang lalaki na nakaputing polo shirt at kaki na pantalon na nasa lubong namin. Mas ikinakilabot ko ang sagot ng aking best friend sapagkat deretsahan bagamat nakangiti na sinabi niyang wala siyang nakitang ganong lalaki. Napatingin ako agad sa aking relo at eksaktong 4:23 na ng hapon nung time na yun. Pagdating ko po sa bahay, ura-urada ay binuksan ko ang messenger at agad kong minessage yung mga friends namin para matanong tungkol kay Jong. Nagtaka yung mga friends ko kung bakit daw bigla akong nagtanong ng ganun at saka ko po ikwento sa kanila yung nakita at nangyari kanina. Nag-message naman sila sa wife ni Jong agad-agad. Hanggang sa isang masamang balita ang nalaman namin after. Namatay na pala si Jong nung araw na iyon. Yung same na araw kung kailan po ako nag-transfer ng maliit na halaga sa kanila bilang tulong. Otomatiko talaga na napatayo ako at napatakip ng bibig sa nalaman ko. Matapos noon ay sabi nung wife niya, pasado 4:00 daw ng hapon nang mamatay si Jong. Kaya naging malinaw sa akin nang makita ko si Jong sa mall ng ganoong oras. Nakita ko ang kaluluwa niya. Parang pasadya na sinundan ako dun para sa huling paalam. Huling paalam o hindi naman kaya ay pagpapasalamat sapagkat kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon ay may nagawa ako sa kanya. Sa kabila nang hindi na rin po kami nagkikita ng madalas at sobra ng tagal. Sa pagkakataon na iyon, Sir Red, ay nalungkot din ako ng lubos. Matagal na nga din kami palang hindi nakikita at talagang hindi ko na pala siya makikita habang buhay.